Nababahala na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa reklamasyon ng China dahil palapit na ito sa dalampasigan ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, ang pinakamalapit na lokasyon kung saan ginagawa ang reklamasyon ay tinatayang 16 nautical miles mula sa dalampasigan ng bansa. Binanggit pa nito na napakalaki na ng ginawang military base ng China. Ipinakita ni US Admiral John Aquilino, head ng Indo-Pacific Command kay Pangulong Marcos Jr. ang modelo ng People's Liberation Army ng China na ginagawa sa West Philippine Sea. Nanindigan naman si Pangulong Marcos na hindi isusuko kahit nakatiting na teritoryo sa West Philippine Sea at patuloy na ipagtatanggol ng gobyerno ang karapatan alinsunod sa mga umiiral na pulisiya at batas. Binigyan diin ng Pangulo na malinaw ang batas na nakasaad sa United Nations Convention on the Law of the Sea at sa desisyon ng International Arbitral Court na pumapabor sa Pilipinas. Samantala, isa si Congressman Alvarez na nagbigay ng opinyon sa issue ng West Philippine Sea at marami ang hindi nagkakagusto sa kanyang opinyon. Naisipan nito ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez. Ang sabi niya nga kasi dito, mabuti pa raw na magsulo na ang Mindanao kung ang Pilipinas patuloy na makikipag-away sa China. Ito po yung balita na inilabas ng Manila Bulletin. Silang mga nagsusulong na katulad ni Pangulong Duterte ng federalismo at nagsusulong na pabayaan na yung West Philippine Sea na yan, wala silang amor dyan kasi sila po ay wala namang bahagi rito sa Mindanao na pinanggalingan nila na may kinalaman dyan sa South China Sea or West Philippine Sea. Kasi ang nasa tabi nitong parte na to, dulo po ng yung Palawan, ang dulo ng Palawan nakadikit na halos ito sa Sabah, Malaysia o Sabah, Philippines, di ba? Now, ito yung kanyang suggestion. Sabi rito at a glance, ito yung pinaka buod, kumbaga. Ito si dating House Speaker at Davao del Norte 1st District Congressman na si Alvarez. Sabi niya, dapat daw ang Mindanao magsulong ng pagsasarili. Kung ang Pilipinas ay magpapatuloy sa pag-claim ng kanyang bahagi o yung West Philippine Sea, yung 200 nautical miles exclusive economic zone. Grabe, napakamakabayan talaga ng taong ito. Si Alvarez po ay nagsusulong din ng ng pagkakawatak-watak na federalismo. Yan. Tingnan niyo ang tawag niya rito sa Metro Manila kasi nandito yung gobyerno, yung seat of power. Tawag niya rito Imperial Manila. Ayan, if the supposed Imperial Manila insists on dragging the entire nation towards the prospect of war, then Mindanao is better off by itself. So, if that would be the decision of the Philippine government to keep on challenging China instead of seeking a balanced and sound approach that prioritizes national interest, I guess it is better to advocate for the independence of peaceful people of Mindanao and free the people of the South from miserable devastation as dictated by the North, so that we Mindanaoans can be allowed to chart our own destiny. So, sabi niya rito, kung ito ang desisyon ng pamahalaan ng Pilipinas o ng gobyerno ng Pilipinas na patuloy na i-challenge ang China o labanan ng China o ipaglaban sa China ang ating karapatan diyan sa West Philippine yung karapatan natin sa West Philippine Sea kaysa sa sikapin ng gobyerno natin ang balanse at mabisang pamamaraan pamamaraan po yung pagsolusyon sa problema ng bayan, kung saan nga raw dapat nangunguna yung national interest natin. Alam niyo, palagay ko hindi niya naiintindihan kung anong ibig sabihin po ng laban natin diyan sa West Philippine Sea at yung national interest, kung ano ang kinalaman nito.
Kung naiintindihan niya, kasi ang purpose niya rito sinasabi niya, kapakanan, kabutihan ng mga taga Mindanao. 'Di ba? Paano naman yung kapakanan at kabutihan ng kalagayan ng mga taga gilid po mula sa norte, itong west side ng Pilipinas hanggang Palawan? Kung sa bagay, congressman nga lang pala to si Alvarez, kaya po walang pakialam ito sa ibang bahagi ng bansa natin. At kaya nga pala siya nga pala yung nagsusulong dati ng federalismo, na Mindanao lang naman din talaga ang nasa utak nito na mabibiyayaan. And he doesn't care, or maybe he doesn't know ano ang epekto ng sinasabi niyang federalismo sa ibang mga probinsya o rehiyon na hindi po kapareho ng resources ng Mindanao ang taglay nila. 'Di ba? So, nanginginayang lang ako kasi ito naging House Speaker pero palpak naman. 'Di ba? Wala rin naman siya nagawang magandang batas para masabi na mapapaunlad at may batas na maipapatupad ng national government ni Pangulong Duterte noong time niya, 'di ba? O ngayon wala rin siyang magandang panukalang batas, at kung titignan niyo yung kanyang mga proposal, puro mga amyenda. Wala bang matino? Matino yun, pero wala bang mas matino na bilang kongresista? 'Di ba? Para maipatupad ng pamahalaan ng Pilipinas para diyan sa mga taga Mindanao, lalo na sa distrito mo. My goodness. Ngayon, ilang bilyon po ba nawawala sa atin? 'Di ba? Na napakalaki sana ng pwedeng maidulot na tulong diyan sa Mindanao sa development. And actually, hindi lang naman Mindanao nangangailangan ng tulong, pero dapat talagang buhusan din ng tulong ang Mindanao dahil they've been left behind for so many years, 'di ba? During those past administration. Ngayon, pabor naman ako rin sa sinasabi niya na dapat ito yung balance and sound approach na kung saan pinaprioritize po yung national interest. Pero hindi naman po tama na tawag diyan, babaliwalain na natin ang isang bahagi, ang West Philippine Sea. Ito mukhang maka-peachy rin po ito si Alvarez. Kapareho ng kanyang katropa si dating Pangulong Duterte. Maka-Pilipinong, makabayang Pilipino para sa China. Paka-peachy. Sabi niya rito, I guess it is better to advocate for independence. So, palagay ko mas mabuti pa na magsulong ng pagsasarili ang mga makapayapang mamamayan ng Mindanao. At mapalaya ang mga mamamayan sa katimugan. Sabi niya, mula sa miserable devastation. Grabe. As dictated by the North. So that the Mindanaoans can be allowed to chart our own destiny. Ogags pala talaga rin to no? Kaya ka rin naman pala naupakan ni Sara na nadali ka ng mayor ng Davao City, 'di ba? At nakaudita ka at napalitan ka ni Gloria Arroyo. Ingot-ingot din actually nung naging speaker ito. 'Di ba? Nirereklamo ng mga ibang kongresista kaya pina-kick out siya, pinakudita. Pagdating doon sa biyaya, ay nako. May ugali pala talaga tong makasarili. Tignan nyo Sabi niya, I suggest that they should think thoroughly their decision. I am of the position that it is better for the government to provide more jobs, ensure food security, and ultimately develop the economy for the betterment of the Filipino people. Absolutely, I agree with this. Pero again, ulitin ko lang, hindi naman po tama na habang ginagawa ito, pabayaan natin yon. Now, kapag pinabayaan natin ang West Philippine Sea, gaano kaya Alvarez ang karaming Pilipino na mga mangingisda ang tuluyan ng mawawalan ng hanap buhay? Nag-iisip ka ba, Congressman? Nag-iisip ka ba talaga? Diba? Alam niyo yung paikipaglaban natin doon, unti-unti nakakabalik yung mga mangingisda, lumalakas uli ang loob.
na makapangisda sa mga dati nilang fishing grounds like Ayungin Shoal, dyan sa may Scarborough Shoal. Diba? May mga nakakapagsagawa na rin uli ng deep sea fishing. Oh. Tatawa ako rin sa mama na to. Bakit ba kayo mga taga First District, binoboto nyo pa to? Ganito mag-isip. O, tingnan nyo mamaya, makikita nyo pa pinagagawa niyan. Tataka lang ako, binoto nyo pa eh. Ngayon, sabi niya rito, ensure food security. Diba? Palibasa kasi nung panahon nyo, isa rin, wala ka rin nagawa bilang kongresista na mapalakas. Diba? Maprotektahan yung mga lupain na huwag na yung mga agricultural lands na bawal nang ma-convert into industrial or residential. 'Di ba? Wala rin. Anong measure ang magandang nagawa nito ni Alvarez na life-changing para sa mga magsasaka natin, para sa para magkaroon tayo ng food security. Ano to? Asa lang ba kayo ng ayuda para pambili ng pagkain? Yung ba food security mo? 'Di ba? Mainam nga ngayon yung hindi ninyo ginawa ni Pangulong Duterte sa agrikultura, sa pangisdaan, inaasikaso ng gobyerno ngayon. Ito yung mga bagay na pinabayaan ng mga nakaraang administrasyon. No? 'Di ba? Tapos buti ng panahon ni Pinoy, kahit paano medyo may pagbabago sa sa pagtatanim ng palay . Kaya lang nung pagpasok ninyo, anong ginawa nyo? Naging importation ng Pilipinas. 'Di ba? Importation nation. Import dependent. Ngayon, ito, sabi pa niya, ensure food security and ultimately develop the economy for the betterment. Ang tanong ito, Alvarez, paano i-develop ang ekonomiya ng Pilipinas? Sige nga, paano i-develop? Diba? Alam niyo, napakadaling sabihin yung mga bagay na yan eh. Diba? Develop the economy. Pero paano din i-develop ang ekonomiya? Diba? Alam nyo, ito yung mga tao na ang sagot nila dyan, dapat baguhin ang constitution, buksan magkaroon ng foreign direct investment. Sino makikinabang doon sa FDI? Mga incheck, China na naman. Yung mga dami, diba? Mga dami persons nila. Pero ang totoo, investor, China. Diba? Lahat na lang ng hanap buhay dito sa Pilipinas, nandun ang China, nandun ang mga incheck. Bakit kayo dyan sa Mindanao, ano nagawa nyo? Kayo taga dyan, dapat meron kayong nagawa. May pondo ka rin. Ang laki pa, naging House Speaker ka pa. Kamusta naman ang iyong distrito? May pagbabago ba? Dapat dyan, sumagot po rin sa tanong na to. Kung itong congressman ninyo, nabago ba nito buhay ninyo? Yung kabuhayan nyo? Kasi sayang, binoboto nyo eh. Ganito mag-isip pag watak-watakin ng ang Pilipinas.